2013 mga kabombo, kini nag-atubang og daghang mga kaso. 2019 gumikan sa Pamplona case, no? Pamplona massacre case. Ipasagaan si Teves og murder, kasong murder, frustrated murder, og syempre violasyon sa paghupot og eksplosibo, violasyon sa paghupot og mga armas og mga bala. Unsa na ba'y mahitabo karon sa sitwasyon kang Teves since ani ana siya sa nasud para atubangon ang iyang kaso. Ato magauban karon through Zoom interview live si Attorney Ray Cartojano. Attorney Ray, may buntag diha kaninyo. This is Bombo May Declaro. May buntag, Bombo May. Okay, di man limod yun sa kadaghanan, attorney, alas 12 kagadang tungang gabi, napabalik na dinhi sa Pilipinas si Teves nga nag-atubang og hilabihan kadaghang kaso ug usa na diha patong-patong nga kaso sa murder, frustrated murder. Ang sumala pa siya'y gitudlo nga utok sa pagpatay kang kanhi Congress gani Governor, no, Negros Occidental Governor Roel Digamo. Unsa ba ang legal nga mga basihanan, Attorney Ray, sa iyahang pagka-aresto og sa deportasyon? Kini ba ang iyang mga giatubang nga kaso? So far to na monitor Bumbumi, no, ang iyang pagpuyo sa Timor-Leste wa nay basihan, no. Murag niguas nga based sa pronouncement sa gobyerno sa Timor, undocumented nga alien siya. No, so kaning ana nga mga plastada mga Bumbumi, no, masing kita mo biyahe ta sa ubang nasod, ang atong mga katungod limitado, no, pwede tang pahawaon, no, sukuhin na sa, for example, citizen ka na o sa ka-citizen sa Timor-Leste, di basta-basta nga pahawaon ka. Pero sa case ni Congressman Teves, murag atong na monitor nga wa siya na ang iyang pagpuyo dito, no, wa na document og sakto. Pagkatapos usa ni siya ka prerogative, no, sa executive department. Murag iyang ginaingon mga Bumbumi nga na pending case, no, sa Court of Appeals. Isang-at niya nga medyo ni pabor sa iyaha, pero ang posisyon sa gobyerno sa Timor-Leste usa ni siya ka sa in English pa administrative decision. No, so ang kanang immigration authorities nato under maguna sa executive department. So katong mga immigration officers sa Timor-Leste ni sunod lang sila sa order, no, sa ilang presidente. So mo nang atong nakita nga plastada din na usa ka decision sa executive department sa Timor-Leste nga murag lahi pa ni siya sa kaning decision dito sa iyang extradition nga appeal sa Court of Appeal sa Timor. Attorney Ray, muhangyo lang mi Attorney Ray, pwede maka-atras ka gamay ra gyud. Attorney Ray? Ayan. Okay na, Attorney Ray, pwede paatras lang, Attorney Ray, from your camera. Okay, salamat, Attorney Ray Cartojano. Attorney Ray, balik ta din sa hisgutan na nato kang kanhi Representative Arnolfo Teves. Unsa man ang ginatawag nga habeas corpus o habeas corpus kag ipasaka sa iyang kampo, attorney, batok sa iyang pagka-detain? So kani usa ni siya ka legal remedy, no, mas kinasa ka nga nasod, usa ka remedy sa usa ka individual nga paexplika sa gobyerno o maski kinsang tawo nga naga-custody sa imuha ang legal basis nga nung gikuha siya. So mo ning gibuhat sa mga abogado ni Congressman Teves nga ginapa-explika nilang gobyerno sa Timor-Leste unsang basihan sa iyang pagkuha, no. Although ang gobyerno sa Timor-Leste ni-explika naman ni siya nga usa ni siya ka administrative decision sa ilang gobyerno, pero kani korte ang mo pa-explika sa gobyerno sa Timor-Leste unsang legal basis, no, nga nung gikuha siya tapos gi-turn over siya, no, sa gobyerno sa Pilipinas.
Okay, speaking of deportasyon na Attorney Ray, unsa bay nahimong papel no sa Timor Leste sa iyang deportasyon na ni Teves pabalik ta sa Pilipinas since napareport man gid siya dinhi sa nasod? Well, wa pa man na action na lang iyang extradition nga application. No, pending man sa husgado. So murag atong murag ma-extrapolate lang no sa decision sa gobyerno sa Timor Leste nga usa ni nga summary nga decision no, nga di na siya basta-basta ang kaning normal nga proseso nga mo-follow ka sa kanang judicial process no, lahi ni siya labi na sa mga langyaw nga mga kaso nga pwedeng desisyonan dayon no sa gobyerno unless nga na ginaingon nga temporary restraining order o injunction. Sa case ni Congressman Teves, nala siya pending appeal no sa iyang extradition nga application, wa may order ang korte sa Timor Leste nga ginapugnan ang gobyerno nga i-turn over siya no sa nasod sa Pilipinas. So usa ni siya ka bangi dito sa ilang gobyerno between sa kaning ginaingon natong executive ug kaning judicial. No, tama bang gibuhat sa gobyerno? Mao ganing gibuhat sa mga abogado ni Congressman Teves ni files a petition for habeas corpus. No, ginapa-explica nila ang legal basis. Kay ila ning domestic law man guni, ila ning galingong balaod Bumbumay, no nga di kay ang ubang naso dapat basta-basta mo interfere, no? Ila ning i-resolve within sa ilang jurisdiction, pero ang decision sa presidente, no, executive department sa Timor Leste nga ilang i-turn over. No, morning very powerful ang mga presidente Bumbumay no maskin diri sa tuwa sa nasod sa Pilipinas nga pwedeng buhaton na sa presidente iyan ang i-explain later. So morning neto bu kay Congressman Teves karon sa iyang present nga sitwasyon. Okay, pinaagi ni Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Ray Cartojano, siya nag-ingon nga ang kining gobyerno daw sa Marcos administration, murag malipay ba nga magsige na lang daw og panggidnap. Kaya mialma kining kampo ni Teves nga sumala pa no may harassment nga natahbo sa iyahang pagka-dakop gikan dito sa Timor Leste. Sa maingon nimo ani Attorney Ray kung legal nga basihan ang hisgutan. Well, makita nimo no, maskin kita sige matagbiyahe sa ubang nasod Bumbumay no. Basta mga immigration issues maskin kuan ang proseso nila kanang giningon natong medyo pagka-harsh ba. No, mo pila gyud ka sa kanang airport no sa ubang nasod pwede kang kuhaon din diretso no tapos pasak yun ng eroplano pabalik sa imong nasod destination Bumbumay tungod kay kung mobiyahe ta sa ubang nasod manggod ang atong katungod limitado labi na lang yata so di na basta-basta ma-invoke ni Congressman Teves ang gibuhat sa iya kay di man siya citizen sa Timor Leste. No, even assuming citizen siya na katungod ng gobyerno sa kanang pagpahawa no sa imuha sa imong maski sa imong nasod no nahitabo ni sa tuwa Bumbumay no nanay point po niya si Attorney Topacio nga murag na pattern no kay President Bongbong Marcos pero mo nang ginaingon natong executive privilege no pribilehiyo sa usa ka presidente nga pwede niyang buhaton later na lang na siya i-judge Bumbumay kung sakto ba niyang gibuhat o dili no. So mo na nitabo sa atuwa pod no nga gihimong analogy ni Attorney Topacio nga behavior ni President Bongbong Marcos no although ang nahitabo din selection ang kuan ang decision sa katawhan dihang nahitabo no ang backlash sa presidente dito sa iyang mga kandidato sa eleksyon. So sa case ni Congressman Teves limitado iyang katungod no sa dito sa iyang pagpuyo sa Timor Leste anytime no pwede siyang sa English pa niya Bumbumay forcibly no pwede kang forcibly makita man nimo sa katong sa coverage sa TV no or sa social media nga persado siya no nga gikuha jud tapos gidala dito sa airport gipasakay og eroplano pabalik diri sa nasod sa Pilipinas. So attorney kay karon na pa-report naman siya dinhi sa Pilipinas from the Timor Leste. Unsang mamahimong buhaton sa iyang mga abogado batok sa mga akusasyon kaniya? Tong pinakakusog nimo attorney tan-aw nimo. Well, patong-patong ni nga mga kaso, no, daghang kaso, no, gibasahan man sa iyang katungod katong giningon natong Miranda rights.
dito pa sa eroplano, no, nagalupad ang eroplano paingon diri sa nasod sa Pilipinas, ibasahan siya sa NBI ug iyang mga katungod, no, usa sa mga katungod niya nga mukuha siya abogado nga mo depensa sa iya nga well kuha na, no, sa stature ni Congressman Teves maka-afford siya mga abogado nga mo depensa sa iya. So dapat di siya mo unsa ni di siya moingon nga di siya hatagan og katungod tungod kay daghang instances bumbumi nga atong korte functional, no, maski ang ilang decision dili pabor sa presidente o mga powerful nga individual, instances yun nga makita nimo nga atong judiciary nagadagan siya bumbumi nga dapat kung naay problema dili nato ko ano taralon sa atong nasod dili sa ubang nasod. Okay, since mo naman gini ang sitwasyon, attorney, unsa bay mamahimong epekto ni ini sa maong kaso ni Teves kung politika sa Pilipinas ang hisgutan, makaapekto ba kini sa kumbaga wisdom or pagtanaw sa publiko sa sistema sa hustisya? Well, kung ako as a legal practitioner, positive ni siya nga development. No, nga functioning atong judiciary. Wa may score si President Bongbong Marcos kay Congressman Teves. No, di man sila magkontrahanay sa politika. Yeah. Dugay naman ni siya ng mga kasong gi-file even before nga presidential election, gikuha naman ni gi-file nga kaso ni siya. So positive ni siya kung mutanaw nga atong kani atong hustisya, no, kaning judicial branch nato nagadagan na may katungod ang usa ka akusado nga modepensa pod, no, sa iyang katungod. So importante din bumbumi nga mo respetar ta sa proseso sa atong judicial process, no, nga naman tay katungod nga mo depensa pod muhulat ta, no, sa decision kung sakto ba ang decision tungod kay mo man ang pamaagi bumbumi nga magpakita nga guilty ba ka o inosente, no, sa pamaagi sa atong hustisya diri sa Pilipinas. Okay. Dili po ta, Attorney Ray, sa pikas bahin nga hisgutanan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Karong gisibog na sa Senado, Attorney, ang pagbasa sa articles of impeachment from June 2 to June 11. Unsay mamahimong epekto ni ini, Attorney Ray? Well, ang proseso na siya, no? Na-file na sa Senado, ang Senado ni action na siya. Ang next step basahan na siya. No, so ang proseso mudagan humano nila ni dapat bumumi kaning proseso daghang prerogative nga sa atong mga senador na po'y pending nga question, no, sa atong Korte Suprema. So nagahulat po tayo na bumumi, no, kita sa kanang mga estudyante sa balaod unsang decision kay kung nay negative nga decision sa Korte Suprema nga dili padayon ng impeachment human na siya, no? Mura nag-exit sa mga senador bumbumi. No, mo nang ginahulat nato nga dapat unta atong Korte Suprema mo decide sa legal issue. No, katong legal issue nga whether or not continuing body ba guning House of Representatives o maski ang Senado nato. No, at tungod kay gi-file man ni siya sa previous nga Kongreso, ang usa ka legal issue din na bumumi nga nabagoy standing. No, ang Kongreso ang House of Representatives o ang Senado ngay itaral si Vice President Sara Duterte. Kaya kung maingon ng Korte Suprema nga was the standing, at least na human ang kuan bumumi, no? Dapat i-refile nila after 1 year ang impeachment. So usa ni siya nga medyo wa kay na discuss sa publiko bumumi ba kaning pending petition sa atong Korte Suprema whether or not ang Kongreso usa ka continuing body nga naa sa jurisdiction nga motaral sa usa ka Vice President, no, sa atong nasod. Pero Attorney Ray, wala ba ni epekto or paano kini makaapekto kining pagsibog sa presentation sa articles of impeachment sa sunod nga lakang sa impeachment trial? Well, ang kuan naman jud ni siya, no, ang ilang decision bumumi nga after man jud nga kaning makalingkod kani mga bag-ong mga senador nato, no, mao man ang decision sa Senate President nga gisuportahan pud sa majority. So ang timeline sa Senado pero atong na-mention din ang bumumi nga na illegal issue nga nakapending sa Korte Suprema nga dapat unta ang Senado din habong buming ilang
siguro ilang awhagon ang Korte Suprema nga desisyonan ka na siya legal issue para sa in English pa diha bumumay dili na mahimong moot an academic, no? Kay kung moingon mo gud ang Korte Suprema bumumay nga wa na standing, no, ang atong kongreso ang taral na tungod kay kana siya gi-file man na siya sa previous nga congress, di na mausik, no, ang resources sa gobyerno. So mo nang medyo nagkulang diya sa kuan ba, no, sa makita nimong mga analysis sa mga kiringon nimong mga observers, no, mga political experts sa national nga media, wa kay nila na mainstream din na bumumi ang diskusyon nga dapat awhagon nila ang Korte Suprema nga desisyonan, no, maski unsang desisyon sa Korte Suprema dapat moingon ang Korte Suprema nga ipadayon o di ba dili ipadayon. Kay kung for example mo dagan ng kuan, no, mudaga ng impeachment sunod bulan, tapos ang Korte Suprema mo decide nga way jurisdiction ang Kongreso, sayang ang panahon, no? Daghang kay mga panahon nga nausik, no, ang mga political nga mga attacks, no, kaning pag-away-away sa politika, ma-abbreviate na bumumay kung atong Korte Suprema mo decide, no? Kay for example mo decide ang Korte Suprema nga way legal basis ang impeachment, di na mo taral, no, ang atong mga senador. Pero attorney, kung sabahin sa House Prosecution Panel, unsa ba ilang pwedeng himuon para masiguro nila nga dili nga madilatar ang proseso or even sa depensa, unsa ba ilang karapatan or katungod sa mga sitwasyon? Sa plastade nato ang mga congressman prosecution sila, no? Members sa kanang giningon ng prosecuting panel. Ang atong senador ang mga huwes. No, mo nang ilang role playing diha sa pamaagi sa impeachment. So ang remedy lang sa atong mga kongresista, ilang iawhag ang mga senador nga musugod ang impeachment trial. Pero wala na awhag diha sa mga kongresista bumumay, no, sa mga maskin sa mass media nato, wala nila na awhag ang atong Korte Suprema nga desisyonan na siya. No, kay kung matotong punto de vista ganiha nga kung musugod ang impeachment sunod bulan pagkatapos na i-desisyon ng Korte Suprema nga way jurisdiction ng Kongreso, mausik, no, ang ilang mga effort. Mo na itong punto nga dapat ang Korte karon muhimo sila desisyon. Kay kung mingon ang Korte nga walay jurisdiction, wa na tay pagdebatehan. Tungkol kay ni-decide naman natong Korte Suprema nga way jurisdiction ang Kongreso sa pagtaral sa atong Vice President. Karon attorney, kitang tanan, no, nag-aktang magitaon sa mamahimong resulta ni ining impeachment ni VP Sara. No, naabay posibilidad attorney na maapektuhan ang pagsalig sa publiko sa proseso karon sa impeachment. Well, atong obserbahan pa ang pagdagan, no, sa kay kaning impeachment manggod, maskin may tag unsa atong justification ani, usa man gud ni siya ka political process. No, kitang ebidensya, no, pagkatapos di man ni siyang pamaagi sa korte. Bumbumi, no, sa korte stricto man kayo ang kaning makasab-an man ka sa huwes, no, kung ang imong mga pangutana sayo, ang mga pangutana, no, o ang mga judges di pud basta-basta mo interfere sa imuhang pamaagi sa pagpresenta ng ebidensya. Pero dili sa impeachment manggod, dili ka pala mga abogado ani bumbumi, no, tungod kay maskin ang senador nga huwes nga way background sa balaod, pwede na ni magpatakag pangutana, no, bumbumi tungod lagi sa kanang giningon nga political points. So wa man ni eskwela pamalaod ang atong mga senador, ang ilang mga pangutana kung permi di na sakto na pud nga pangutana. No, kung sa normal nga husgado di man ni ginadawat sa mga korte nga mga pangutana, pero ang pamaagi mo sa impeachment politika man gud ni siya, ha? Dapat masabtan sa katawhan nga maskin unsa nang mga ebidensya ang ginapresenta din na political process ni siya. Nga at the end of the day ang mubutar puro mga politiko pod, no, nga giingon nga huwes lang pod sila tungod lagi nga gihatagan sila katungod sa atong konstitusyon nga mohandle og kaning giningon nga impeachment nga mga kaso. Okay. Sa Attorney Ray Cartojano, in your last words, unsay masulti nimo tanan sa gisgutan nato karong adlaw? Well, ilang expedite ni bumbumi, no? Labi nang nanay mga bagong mga senador nga nilingkod,
tapos mo to tong na-mention ganiya naghinaot ang atong Korte Suprema nga mo decide pud sila sayo, no? Unta kung mo decide sila nga walay jurisdiction, mahumaning impeachment trial, no? Di na mahasol ang atong mga politiko, no? In fact, musuporta po ni sa pronouncement sa atong presidente nga di siya ganahan aning impeachment, no? Nang hinaot mo may nga ang atong Korte Suprema paspasan ilang kanilang obligasyon nga mo decide, no, sa pending petition diha sa ilang poder karon. Okay, daghang kayong salamat Attorney Ray Cartojano sa paghatag nimong panahon ning adlaw. Anytime po, no, Bumumay. Okay. Mga kabombo, inyong nadunggan bago lang si Attorney Ray Cartojano bahin sa iyahang mga legal kumbaga mga kahibalo niya sa legal nga proseso bahin ni ining nahitabo o sitwasyon karon kang Teves apil na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.